Blank database. Then, ang kailangan natin is based on sa specification ng form natin ng registration, we have to have first name, last name, middle initial, username, password, and password. So, 5. Here, ID, okay na yan. So, text ulit. We have here the first name, text. We have here the last name. Then text ulit. We have here the middle initial. Text, we have here the uname, username. Then text ulit, we have here the p-word or password. Then close natin yan. Then yes, table user. Oh, okay, so yan na siya. Then we're going to save this. Save and publish. Kailangan 2002, 2003, di ba? So double click nyo lang po siya. And then hanapin nyo yung files natin, which is foundation niya tayo, this test package. Then OOP senior, ayan. So midterm DB. Alright, so save. And then, as you can see, meron na tayong database. Now, the next thing that we're going to do is gagawa tayo ng connection, correct? So, click nyo to, which is, alam nyo naman na paano copy yan, di ba? So, drag nyo doon, then right-click, add to DC properties, build, and then Microsoft Jet 4.0 all EDB provider, then next, and then hanapin nyo yung database, which is desktop, and then foundation pala, sorry. Foundation, test package, OOP senior. Then, ito na siya, diba? Bitterm DB. Then, test connection succeeded, and there you go, apply. Then, okay. Then, dito, magano na kayo. So, public DB as new add DB dot connection. I think you're familiar with this na, di ba? As new addo db.record set, okay? Public, saglit lang to. SQL as string, right? Then we have here the public sub main. Yan na. Connection string. So, saan magagaling to? Then db.open. Then rs.cursor location is equal to add use client. rs.cursor type is equal to add open static. You have to remove that dash. rs.lock type is equal to add lock optimistic. Okay. Now, yung connection string galing po dito, di ba? Properties, then you have to drag all the way to from start to the end, then copy, and then paste here. Then once you do that, you can delete this one. Now, in order for you to test the database, SQL, select asterisk from table user. If state is equal to 1, then rs.close, diba? rs.open, SQL, db. If rs.record count is not equal to 0, ito yung sinasabi ko sa inyo. Pag hindi siya 0, so meron siya, else, and if. Ito yung wala, yung else dito. So, message box, no record found. Okay? Ito naman, message box, rs.record count, di ba? So, no record found kasi wala namang record, di ba? Once we put here, William, Aldana, T, William, admin na lang. Admin. Okay, so that's it. And then, boom, here. So, dapat dito lumabas 1, di ba? Okay, so your database is working. You can delete this one. And then, frm login.show, di ba? Okay, ayun o, di ba? So, the first thing that we're going to do is, paano ba maggawa ng username password? Ito yun. So, beware. Di ba ang dating ginagawa natin, pag username password, ang ginagawa nyo ganito, di ba? If me.text username.text is equal to William, di ba ganyan, di ba? And me.text password.text is equal to 123, then else and if, di ba? Ayan dati, nung wala pang database. So, message box, access, granted, and then here, message box, access, denied, right?
So, testing natin kung gumagana. Access denied. So, William, 1, 2, 3, 4, denied. So, kailangan tama pareho. Denied. So, dapat pareho tama. So, granted, di ba? So, that is the username password. So, napakadali before. But now, ito po ang gagawin natin. Okay? Again, option is explicit. SQL select all fields from table user. Ito na yung query where you name like me.text, you name.text, and yan. P-word. I'm talking about uname and P-word. Saan galing po yan? Mga fields po sila natin. Uname, P-word. As you can see, di ba? Like me.text, P-word.text. Tama? Yan. If rs.state is equal to 1, then rs.close, rs.open, SQL, db. If rs.record count is not equal to 0, because may nakita, else, and if message box, access, denied. Diba? Yan. Ito naman, message box, access, granted. Okay, so, testingin natin. Access denied, diba? Ano ba username natin? Diba? Admin, diba? Admin, admins. Mali, di ba? Pag admin, admins. Mali, di ba? Pero pag admin, admin, di ba? So, kinukuha niya na to. Guess nyo ba? So, ang query nyo is this. Yan po siya. Select all fields from table user where you name like me texting the text and p-word like yan. Ang maganda rito, pwede nyo nang kunin kung sino siya. Tingnan nyo ha. Sabi natin dito, welcome, di ba? Tapos, ampersand, RS, first name, okay? Yan, tingnan nyo. Makukuha natin yung pangalan niya. Admin, admin, login. Di ba? Nakukuha nyo na yun dito. Okay? O, lagyan nyo pa ulit. Ampersand, space, space, ampersand, RS, last name. Ayan. Admin, admin, login, welcome, William Aldana. Guess nyo ba? So, yan yung makita sa exam nyo. Then, after that, guys, kailangan mo makita doon, pag click dito, i-show nyo yung FRM registration that show, di ba? Then, unload me. Okay? So, paano nangyari yun? Boom, di ba? Dito siya punta. So, kung ano yung re-register nyong pangalan dito, yun yung mag-a-appear doon. Kaya nyo na bang gawin to? Mag-register ng pangalan? O kailangan ko pang i-demo sa inyo? Parang add lang to. Pero may requirements dito. Kailangan, hindi siya pwedeng mag-add hanggang yung password tsaka retype password ay magkaiba. At ganito mangyayari. Pakita ko sa inyo yung output dapat niyan. Ito. This package ba to? Running version. Ito yung running version niya. Kailangan, pag nag-register ako dito, mahaba nga ito register, magiging save, magiging cancel, di ba? Alam nyo na yan. So, halimbawa si Mark Colocoy, address niya San Jose City, gender niya is male, contact number 0933, email markku@yahoo.com. Ang maganda rito kasi, pag sinave mo, please complete all the information. Kailangan lahat daw pilapin niya. Halimbawa ng user Mark 1111111. Sabi diyan, password in the type password did not match. Kailangan ko rin yan ha. So, ibig sabihin, kailangan match yung dalawang to. Napakadali lang yung pag-save niyan. You have registered successfully. Ito, Mark 111
Login. Ayun, kailangan daw i-confirm ng administrator. So, hindi pa pala pwede. Pero hindi na gagawin to Ano bang dito? Ano ba to? Teka nga lang muna, pare ko hindi ko alam user and password ng admin. Ito kasi medyo mahirap to kasi may admin pa yung ask. Ganyan pa database kita niyo ba? ACLC pala ang user and password. Later on, tuturo ko sa inyo yan. Si ACLC, pag nilagin nyo, administrator siya, di ba? As you can see here, activate. Di ba? Hindi pa siya na-activate. So, pag inactivate ko to, update, tapos activate ko siya, si Mark, save. Logout ko siya. Mark 111. Ayan, di ba? Nakapag-login na si Mark. Di ba? Okay, so yun yung exam nyo. Pero hindi yan, kasi medyo, baka sabi nyo, hirap naman yan. Bad trip. Ito lang. Registration nyo, ito lang, di ba? Once na nakapag-register ka dito, again, the flow is here. Click here. Mag-register. One requirement is kailangan naka-fill out lahat dyan. At saka dapat yung password, tsaka rin yung password, kailangan magkamuka. Madali lang naman yun. Start it. Pag na-register nyo na, pagbalik nyo sa login, yun, kung ano yung na-register nyo doon, yun yung pwede nyo ipasok dito. And once na napasok dyan, dito na siya, diretso, sa main. Pero ito, babawasan ulit natin to. Nangyayari na lang dito, ito. Ito na lang. Tsaka username tsaka password. Yan lang. May list din dito. Ito yung additional 50%. Ay, 25 pala to, no? Tama ba? Paano ba yung attend ko? Saan yung design? Oo nga pala, 10 dito, no? 10 yung add, edit delete add, edit delete. So, 10. So, gagawa ako ng test package. Stop ko lang recording.